Mga bagay na hindi dapat gawin sa panahon ng lindol. Ang lindol ay dumarating ng walang babala at madalas ang mga kilos natin dahil sa takot ay lalo pang naglalagay sa atin sa panganib. Alamin ang mga karaniwang pagkakamaling dapat iwasan at kung paano kumilos ng tama kapag may lindol. 1. Huwag gumamit ng elevator. Maaaring mawala ng kuryente o maputol ang kable habang lumilindol. Gumamit palagi ng hagdan kapag kailangang lumikas matapos ang pagyanig. 2. Huwag tumayo malapit sa bintana o salamin. Maaaring mabasag ang salamin at makasugat. Lumayo sa mga bagay na maaaring mabasag o mahulog. 3. Huwag magkubli malapit sa mabibigat na bagay. Iwasang manatili sa tabi ng kabinet, estante o mga nakasabit na maaaring bumagsak. 4. Huwag gumamit ng telepono maliban kung emergency. Panatilihing bukas ang linya ng komunikasyon para sa mga emergency responders. Gumamit na lamang ng text o social media para magbigay ng update kung kinakailangan. 5. Huwag magsindi ng posporo o kandila. Maaaring magkaroon ng tagas ng gas pagkatapos ng lindol. Hintayin munang masigurado ang kaligtasan bago magsindi ng apoy. 6. Huwag magmadaling lumabas kaagad. Maaaring may kasunod na aftershock. Hintayin ang tamang oras at abiso ng mga autoridad bago lumabas o bumalik sa loob ng gusali. 7. Huwag balewalain ang unang pagyanig. Ang unang mahinang pagyanig ay maaaring foreshock na senyales ng mas malakas na lindol. Laging seryosohin ang bawat pagyanig at agad kumilos. 8. Huwag magmadaling kuhanin ang mga gamit. Mas mahalaga ang iyong buhay kaysa sa mga gamit. Dapat laging madaling makuha ang iyong go bag malapit sa labasan. Huwag sayangin ang oras sa pagkuha ng gamit. Unahin ang kaligtasan. 9. Huwag huminto sa tulay, lagusan o ilalim ng overpass kung nagmamaneho. Kung nasa sasakyan, huminto sa ligtas at bukas na lugar, hindi sa ibabaw o ilalim ng tulay o mga kable ng kuryente. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang matapos ang pagyanig. 10. Huwag magdulot ng siksikan sa labasan. Ang panik at siksikan ay maaaring magdulot ng pinsala. Hintaying matapos ang pagyanig at lumikas ng kalmado at maayos. 11. Huwag kaagad sumigaw o humingi ng tulong. Kung matrap, tipirin ang lakas at hangin, pumukpok sa tubo o pader o gumamit ng pito imbes na sumigaw. 12. Huwag bumalik agad sa loob ng gusali. Maaaring may aftershock o pinsala pa sa istruktura. Hintayin ang opisyal na abiso ng kaligtasan bago pumasok muli. 13. Huwag manatili malapit sa mga poste o kable ng kuryente. Lumayo sa mga bumagsak na poste at kable. Maaaring may kuryente pa at napakapanganib nito. 14. Huwag kalimutang tumulong sa iba. Kapag ligtas na, tulungan ang mga bata, matatanda at alagang hayop, ngunit huwag ilagay ang sarili sa panganib sa loob ng hindi matatag na istruktura. At higit sa lahat ay huwag makalimot magdasal. Kahit anong unos, kalamidad at disaster ang dumating, walang ibang makapagpapahinto ng lahat ng nito kundi ang Diyos. Ito siguro ay isang wake-up call para sa ating lahat, para tayo ay magsisi at muling magbalik loob sa Diyos. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? Kung yes, mag-follow ka na sa